Panatilihing nakatayo at tayo muna ay mananalangin. Christine, maaari ka ba pumunta dito sa harapan upang pamunuhan ang ating panalangin? Amen. Maraming salamat, Christine. Bago kayo umupo, ay pakipulot ang mga kalat sa ilalim ng inyong upuan at pagkaayos na rin ng inyong mga upuan at maaari na kayong umupo. May lumiban ba sa ating klase ngayong araw? Mabuti kung gano'n, palakpakan na ninyong mga sarili dahil nandito kayong muli upang kayo'y matuto. Pero bago yan, ay meron muna akong mga alituntunin bago tayo magsimula sa ating talakayan. Una ay magtaas lamang ng inyong kamay kapag may gusto kayong sabihin or may mga katanungan kayo. Pangalawa ay pag-turn off ang inyong mga cellphone para hindi tayo madistract sa ating klase. At pangatlo ay huwag makipag-usap sa katabi habang ako ay nagsasalita. Maliwanag ba? Ngayon, bago tayo formal na dubako sa ating bagong talakayin, ay magkakaroon muna tayo ng balikanan. Patungkol saan nga ba ang tinalakay natin kahapon? Alex? Tama. Ang ating tinalakay kahapon ay patungkol sa Holy Roman Empire. Bakit naman kaya hindi nagtagumpay ang pananatili ng imperyo? Rasi? Tama. Ano naman ang kahalagahan ng simbahang Katoliko sa Holy Roman Empire? Raymond? Magaling, palakpakan natin si Raymond. Tunay nga kayo ay natuto sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon ay magkakaroon kayo ng isang aktibidad. Ang aktibidad na ito ay tatawagin nating buuin mo ako. Merong mga jumbled letters dito na inyong bubuin. Maliwanag ba? Una, ano sa tingin ninyo ang jumbled letters na ito? Tama, ito nga ay feudalismo. Pangalawa, ano kaya sa tingin ninyo ito? Tama, ito nga ay homage. At pangatlo, ano sa tingin ninyo ang salitang ito? Tama, ito nga ay vassal. So, dahil dyan, meron na ba kayong idea kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Tama. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa feudalismo. Meron mo nakakaalam sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng feudalismo? Kung wala ay, Alex, maaari mong basahin kung ano ang ibig sabihin ng feudalismo? Maraming salamat, Alex. Ang feudalismo ito ay sistema politikal, sosyo-ekonomiko, at militar na nakabase sa pagmamay-ari ng lupa. Ngayon ay may ipapakita akong larawan sa inyo upang lubos na inyong maunawaan kung ano nga ba ang feudalismo. Sa larawan, ano sa tingin ninyo ito? Ito, tama. Ito ay larawan ng isang hari at ng lupain. Ang hari ay siyang nagmamay-ari ng isang lupain. Sa tingin ninyo, class, kaya ipagtanggol ng hari ang lahat ng kanyang lupain? Christine? Tama. Dahil sa hindi kayang ipagtanggol ng hari ang lahat ng kanyang lupain, ay ipinapahamahagi niya ito sa nobility o yung tinatawag na dugong bughaw. Ang mga dugong bughaw ay silang may kakayahan para bumili ng isang lupa sa hari. Ngayon ay lumako tayo sa tungkulin ng Lord at ng vassal. Mamaya ay malalaman natin kung ano ang ibig sabihin ng vassal. Ang tungkulin ng Lord ay suportahan ang pangangailangan ng vassal
sa pamamagitan ng pagkakaloob ng fief. At tungkulin din niya na ipagtanggol ang vassal sa mga nananalakay o sa mga masasamang loob na naglalapat na katarungan sa lahat ng mga alitan. Ngayon ay dumako tayo sa tungkulin ng vassal. Alex, maaari mong basahin? Maraming salamat, Alex. Ang pangunahing tungkulin ng vassal ay magkaloob ng serbisyong pang-militar. At tungkulin din ng vassal na magbigay ng ilang kaukulang bayan tulad ng ransom o patubos kung nabihag ang lord sa digmaan. Ayan. Naunawaan ba ang tungkulin ng lord at ng vassal? Ngayon ay dumako naman tayo sa mahalagang konsepto ng feudalismo. Ano-ano nga ba ang mga konsepto ng feudalismo? Una ay ang vassal. Ang vassal class ay taong tumatanggap ng lupa mula sa isang lord. Naunawaan ba ang vassal? Sila yung mga tumatanggap ng lupa na nanggagaling sa isang lord. At ang fief naman ay lupang ipinagkaloob sa vassal. Ang fief class ay ito yung tinatawag sa lupa na ipinagkaloob sa isang vassal. Ngayon, dumako tayo sa homage. Ano kaya ito? Maaari bang basahin? Raymond? Maraming salamat, Raymond. Ang homage class ay ito ay seremonya na kung saan inilalagay ng vassal ang kanyang kamay sa pagitan ng mga kamay ng lord at nangangako siya na magiging tapat sa mga tauhan nito. At dumako naman tayo sa pang-apat, investure. Ang investure naman ay seremonya kung saan binibigay ng lord ang vassal ng isang fief. Sa oath of fealty, maaari mong basahin, Resi. Maraming salamat, Resi. Ang oath of fealty ay tawag sa sumpaan ng lord at ng vassal. Ang sumpaan na ito ay ang military protection, legal defense, military, and economic aid and sustenance. Naunawaan ba ang konsepto ng feudalismo? Ngayon naman ay dumako tayo sa pagtatag ng feudalismo. Ang feudalismo sa gitnang panahon ay nag-ugat ng paghahati-hati sa mga banal ng imperyo ng Charlemagne batay sa kasunduan sa Verdun. May hinang tagapamahala ng Charlemagne, kaya ang opisyal ng pamahalaan at ang may-ari ng lupain ay hiniwalay sa pamumuno ng hari. Sa sitwasyong ito, pumasok ang barbarong Vikings, Magyar at Muslim. Sinalakay nila ang iba't ibang panig ng Europe, lalo na sa bandang France. At madalas na pagsalakay ng mga barbaro ay nagbigay-ligalig sa mga mamamayan ng Europe at dahil dito, hinangad ng lahat ng pagkakaroon ng proteksyon kaya naitatag ang sistemang feudalismo. Unawaan ba kung paano naitatag ang feudalismo? Yan. Sa tingin ninyo, ano kaya ang magiging kahihinatnan ng mga may hinang uri sa feudalismo? Alex? Magaling. Maraming salamat, Alex. Bakit naman kaya naitatag ang feudalismo? Joyce? Tama. Maraming salamat, Joyce. Tunay kayo ay natuto sa ating talakay ngayong araw. Meron pa ba kayong katanungan? Kung wala na, ay ako naman ang magtatanong sa inyo. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng feudalismo? Christine? Maraming salamat, Christine. Ano naman ang mga konsepto ng feudalismo? Tama, palakpakan natin si Alex.
katanungan? Kung ikaw ay bibigyan ng kapirasong lupa ng iyong magulang bilang isang anak o individual, paano mo papahalagahan ito? Raymond? Magaling, palakpakan natin si Raymond. At dahil dyan ay tunay na kayo ay maraming natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. At mahalaga rin na pag-aralan natin itong feudalism. Ayan, meron pa ba kayong katanungan patungkol sa ating tinalakay ngayong araw? Kung wala na ay maglabas kayo ng inyong malinis na papel at sagutan ang inyong pagsusulit. Para sa inyong pagsusulit, piliin ang tamang sagot sa Hanay B sa bawat tinutukoy ng pahayag sa Hanay A. Ngayon, ay bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto upang gawin ito. Maaari na kayo mag-umpisa. Ngayon, tapos na ang 5 minuto, maaari nyo lang ipasa ang inyong papel mula sa likod papunta dito sa harapan. At ngayon naman, ay pakilabas ang inyong mga kwaderno, ay maglabas kayo ng inyong kwaderno at isulat ang inyong taktang aralin. Para sa inyong taktang aralin, ay sumulat ng maikling refleksyon tungkol sa inyong mga natutunan at realisasyon sa kahalagaan ng lupa sa sistemang feudalismo at sa kasalukuyan. Maliwanag ba? Yan. Tapos na ba? Naisulat na ba ninyo ang inyong taktang aralin? Yan. Kung ganoon, ako ay magpapaalam na. Naway marami kayo natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Ngayon ako ay magpapaalam na. Paalam grade 8.